Ngayon, bago po tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Yes, Father God, maraming salamat po Lord sa minuto na binigay sa amin, Father God, kasama-sama kami. Ngayong gabi nito, Lord God, we are here to praise your wonderful works, O Father God. Ngayon, matututo kami, Father God. We will ask that you open our hearts and minds, O Father God, and we will nourish it with blessings and the Holy Spirit, that the works of your Christ, O Father God, the works of your love and your mercy may flow upon us, O Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, good evening po sa ating lahat. Sorry po, medyo na-late. Hindi pala medyo. Sobrang traffic po. So mga ganitong gabi o araw, no, talagang makikita yung kumikilos ang kalaban. So pagka may hinahabol na prayer or kahit pupunta lang sa simbahan, kaya kailangan tinatapatan natin ng napakalakas na prayer. So, ang daraanan natin ngayon, how important prayer. Gano'n pa talaga ka-importante ang prayer sa ating mga Kristiyano? And how should we present it as Christians? The power of persistent prayer. So, i-decipher muna natin. Ano ba yung ibig sabihin ng persistent? Diba? So, first sa power. Yung power, lakas. Kung gaano ba kalakas. Hindi lang yung physical, mental, but very important, spiritual. And the meaning of persistent. Persistent means yung paulit-ulit, recurring, no? Without fail. Yung talagang paulit-ulit mo siyang ginagawa, nagiging hobby na. So sabi sa Luke 18, yan, yung Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Diba? Nakasabi dito. Now, the Lord said that they should always pray and not give up. No? Kasi minsan sa ating mga Kristiyano, hindi natin maiwasan sa once in our lives, actually, multiple times in our lives, no, mabisi tayo. Kasi yung takbo ng buhay, trabaho, pangita ng pera, sa pag-aaral, sa araw-araw na buhay natin. May busy talaga tayo. No? It's unavoidable sa ating mga tao at sa Kristiyano. Hindi natin may iwasan yung excuse na busy kasi ako. Na hindi man natin nasasabi kadalasan sa mga tao na per se kapag tatayo ka sa harap, sasabihin mo, busy po kasi ako. Leader, busy po kasi ako. Hindi siya madalas not enough natin nasasabi sa mga leaders, but mostly nasasabi natin ito kay God. Kadalasan nasasabi natin ito kay God. In terms of especially prayer. Kahit yung simple sa gabi lang, sana makakatulog ka. Sabi mo, sorry Lord, pagod po kasi. Or kahit yung may pag-pray ka, mag-set ka ng oras para sa sarili mo and Christ, tas hindi mo magagampanan kasi masisimulan mo siya, no, sabi natin once or twice, but yung the word persistent, no, yung paulit-ulit, yun yung nawawala sa atin kasi natatakpan siya ng word na busy. Hindi naman natin siya may iwasan kasi busy nga naman talaga. Pero kasi minsan, kailangan natin i-differentiate yung busy talaga sa busy-busyhan lang. There's a difference. Kasi meron yung busy ka nga pero kaya mo naman. Diba? Ano ba yung 30 minutes of prayer? 30 minutes of prayer. Because kasi ang tingin natin, no, minsan, a prayer is just a prayer. Diba? Mali kasi siya kapag ang tingin natin sa prayer is as a request. Di ba yung tsaka lang tayo magdadasal kapag may kailangan tayo? Na tsaka lang tayo magdadasal kapag may emergency na. Yun kasi yung doon nagiging mali. Na ang nangyayari lang is takbuhan lang natin si Christ kapag may problema tayo. Takbuhan lang natin si God kapag may kailangan tayo. So, we need to differentiate the meaning of a persistent prayer. Never failing. Kasi yung prayer, hindi lang naman yun yung
kay God eh. Rather, it is a connection with Christ. Yan yung yung mode of communication. No, the mode to build that relationship with Christ. Ngayon, kung titingnan natin na yung prayer is only as a phone that you pick up when you need something, wala mong sagutin na Lord. I'm gonna give you a scenario. Sabihin natin, may bata, estudyante. Tapos, tsaka lang niya kinakausap yung tatay niya, yung papa niya, kapag kami kailangan siya. Sabihin natin, kailangan ng tuition, tsaka lang siya nalapit sa papa niya, pa, kailangan ko ng pera. Or per se, no, nagkaroon ng problema yung bata. Tsaka lang niya nakausapin yung papa niya kapag may problema siya. No, but not knowing, no, nag-aantay lang yung papa niya para kausapin siya. No, with other stuff, kamustahin man lang, no, kausapin, rather than asking for something, no, yung gusto niya yung relationship, no, between that son and father, mabubuo. Hindi yung tsaka lang niya kakausapin yung tatay niya kapag nangangailangan siya. Hindi naman natin may iwasan yun, no? Lalo na tayo mga kabataan. Na malayo yung, kasi syempre, di ba, you're facing puberty. No? Kahit yung mga trend ngayon, mahirap kasi hindi nakakasabayan ng mga matatanda. No? But that relationship is as important as your relationship with Christ. No? Keeping that relationship, yung continuous na pag-uusap nyo, continuous communication, ganun yung gusto na relationship ni Christ. No, yung hindi mo lang siya kakausapin dahil may kailangan ka. Yung hindi mo lang siya kakausapin dahil may hihingin ka sa Kanya o may problema ka. No, but that continuous relationship na araw-araw ka nagdadasal sa Kanya. Every day, in every moment of your life, you are talking to Christ. As you would with your own father, as you would with your own parent. Nanay mo. No, because yun ang importante eh. No, a prayer is your communication with God. Kung wala yan, what's our communication? Paano natin kakusapin si God? Now, the importance of having that good communication with God is, dalawa yun eh. It's either, kaya ka nagdadasal dahil gusto mong maipakita sa mga tao na I'm this Christian. Oo, nagdadasal ako. Pero kapag yung ikaw na lang, yun na, nakakalimutan na natin yung prayer. No, because malaking difference siya kasi ganun importante yung puso sa pagdadasal. That's how important heart is. Lagi siyang kasama dahil kung hindi kasama ang puso mo sa pagdadasal, I can tell you mga kapatid, yung prayer mo ay hindi aabot sa langit. Kung hindi galing puso yung pagdadasal mo, how will you expect God to answer you? Ganun importante, ganun kalakas ang prayer. So dapat, yung inaalagaan natin, that communication with Christ. Kasi di ba sabi dito, di ba sabi sa Luke, no? That you should always pray. Always. Hindi naman sinabi kapag may problema. Hindi naman sinabi kapag may kailangan na. God is telling us to always pray. Now, second is, bakit nga ba kadalasan sa ating mga Kristiyano, nakakalimutan natin magdasal? Why is it na Kristiyano naman tayo? No, naniniwala naman tayo kay God. No, we follow His commandments. Pero, bakit nga ba? No, minsan talaga parang hirap na hirap tayo magdasal. Parang ang bigat ng katawan natin, ang bigat ng isip natin, ng mata natin, na nakakalimutan natin magdasal. It's because many people ask follow-up questions pag nagdadasal sila. Magdadasal ka ng something, Lord, I pray, O Lord, sana maging mayaman ako,
magkakaroon ng follow-up questions. You would have the audacity to ask Christ, Lord, nag-pray po ako, mayaman ako, bakit wala? Bakit walang pera ngayon sa wallet ko? It's not wrong to ask questions, but we need to ask the right ones. Instead of asking God, bakit di mo sinasagot yung prayer ko? We should be asking, what do I need to do, God? What do I need to learn, God? What do I need to go through in order to attain my prayer? Lord, anong kailangan kong gawin? Anong tinuturo mo sa akin? What is it that you want me to attain para makuha ko yung prayer na yun? God creates miracles, mga kapatid. But it is whether beneficial ba yun sa'yo? Ibe-benefit mo, magkaroon ng pera, yes. Ano nangangailangan? Ibe-benefit mo. But will you learn? Yung kasi yun eh. Matututo ba tayo? Kapag pabinigyan ka ng pera ng Panginoon dyan, matututo ka ba? You see, there's a difference. No? I have a story, mga kapatid. There are two bakers. No? And they are competing. Magkaibigan sila. No? And they had a bet with each other. Sabi nila, payamanan tayo. Pares silang baker. Let's have a competition. Friendly competition lang. Tingnan natin kung sino sa atin ang magiging mas mayaman. They're both Christians. Okay? Ngayon, na per se, in this story, God answered prayers. Kahit ano prayer, God answers them. So the other, yung isang baker, nag-pray siya kay God. Pinaray na lang yan. Na Lord, please, alam po yung mama ng Lord, give me. Yes, Lord, payamanan niyo po ako. And the other one asked for wisdom. Hindi siya ng wisdom kay God. He prayed to Christ, and he prayed na bigyan siya ng wisdom kung paano ba siya yayaman. Kung paano yung baking skills niya, ano ba yung kailangan niya matutunan in order for him to become rich. Now, in this story, mga kapatid, they can only pray for one thing. Let's make a fictional story. They can only pray for one thing. Yung isang baker, he prayed for money. Natanggap niya. Yung isang baker, he prayed for wisdom in order to understand and know paano siya kikita sa pag-bake niya. Siguro nakikita natin kung saan pupunta yung story. Yung baker na humingi ng pera, talagang yabang niya doon. Sabi ko sa iyo eh, ako yung yayaman. Sabi ko sa iyo eh, ang dami kong pera. Tapos yung isang baker, since he prayed for wisdom, syempre, wala pa siya may mapakita. Kasi he prayed for wisdom. So, as time went on, yung nag-pray ng pera, uubos. Nag-astos niya eh. Mayaman siya eh. But the baker that prayed for wisdom, payaman siya ng payaman. No, because yun yung gusto ni God eh. That's how God provides. No, hindi siya nagbibigay ng one quick solution. God thinks of our lives. God thinks of our future. At gusto niya i-benefit mo. Now, if God hasn't answered your prayer yet, it means it's not for you, mga kapatid. Or rather, it's not the perfect time. It's not time yet. So we need to understand. Kasi karamihan ng mga Kristiyano nag-pray sila, at hindi nila natanggap. And that's their basis of faith. Yun yung basis nila ng faith na hindi ko natanggap to, hindi na ako maniniwala. Hindi ko natanggap to, pinag-pray ko. That is their basis of faith. Ngayon, kung i-base natin sa evidence of prayer, answered prayer, ang faith natin, how strong is our foundation with Christ? Kung i-base mo yung faith mo, answered prayer, how strong is that relationship? So we need to always think, mga kapatid. No, we need to always ask the right questions.
God why, bakit Lord, ba't di ko natanggap? No, you thank God. You thank God, Lord, kasi, thank you Lord, kasi baka hindi po para sa akin. You thank God kasi baka mamaya, may nakatabi siya na mas better para sa iyo. Because, kasunod ng prayer is belief, mga kapatid. When you pray for something, you believe that that something will come true, and if not, much better. Di ba lagi yung sinasabi ni Pastor sa atin? Kapag nag-pray ka ng ulan, magdala ka ng payong. Because that is the power of our prayer, mga kapatid. Now, we don't have that power. Rather, we are blessed upon to be able to pray kay God, and if given the situation, no, ibigay sa ni God yan, then it's for you. We are blessed. Ganun tayo ma-blessed. Diba? Now, anong kailangan natin gawin? No, we only need to believe in Christ. No, ganun ka-importante ang persistent prayer. Now, kung yung pagdadasal mo, kapag kailangan mo lang si Christ, how do we expect to get that answered prayer? How do we expect to form that strong relationship with Christ kung tsaka lang tayo lumalapit sa Kanya kapag may kailangan tayo? Kung tsaka lang tayo lumalapit sa Kanya kapag may problema? Minsan ang prayer na lang natin ay kapag kakain tayo. Minsan nakakalimutan pa natin. O minsan ang prayer nyo na lang, thank you God for the food. Amen. We forget a lot of things, mga kapatid. We thank God for waking up in the morning. When you talk to Him, when you tell God your problems, you tell God your needs, ano mga kailangan mo? And the Lord will answer. No, you just need to believe. Di ba sabi niya dahil, andito na lahat sa verse na to. Diba sabi dito, you should always pray and not give up. Ayan mo, andyan na lahat So we need to always pray and not give up. Parang ano lang yun kapatid, parang tayong farmers. Parang tayo magtatanim. Di ba sila nagtatanim sila? Tatanim nila, hindi naman bukas, pupuntaan nila. Oh, bakit hindi pa pumupunta to? Pinabukasan pa naman. No, rather they are taking care of that seed. Pinangangalagaan nila. Ganun din dapat tayo sa prayers natin. So, it is very important that we not only pray for ourselves, but we pray for other people as well. Kasi ganun kalakas ang prayer natin. And ganun ka-importante on how we take care of our prayer. Na araw-araw dapat natin tinutuloyan yan. Forget para bumunga. Now, when prayer changes us before it changes our circumstances, no? The meaning of this is, kapag nag-pray tayo, when we pray for strength, when we pray for patience, hindi natin makukuha ng ganyan-ganyan lang yan. Ang galing natin. Kumukuha na natin ng ganyan yun. No, but God can make it happen. There's nothing impossible. In Christ, but rather, tulad ng sabi ko kanina, what is the lesson? What is the lesson behind it? Bakit may bibigay ni God sa atin yun? May pagdadaanan natin. Sabi sa Philippians 4:67, sabi dito, do not be anxious about anything. Now, Paul doesn't promise that every problem disappears immediately. Sometimes, no, mas malaki yung storm, mas malaki yung problema. No, but the lesson here is that amidst of that problem, sa gitna ng bagyo yun is you in the middle, praying. Tulad ng preaching ko dati.
No, a strong warrior prays not only for themselves, but for their country, for their families and friends. Because it's Jesus, nasa likod niya si Jesus. And He knows what you need. Alam ni Jesus ang kailangan niyo. Alam ni Jesus ang nasa loob ng puso niyo. He knows the people you want to protect. He knows the needs. Alam niya yan. But God wants that connection. He wants that connection with you. Yun yung dinidesign ni God from you as His children is for you to always talk to Him. Is to always seek Him in prayer. And that's how important prayer is, mga kapatid. No, hindi lang yun yung basta-basta kailangan lang gawin kasi Kristiyano ka. Bago ka magdasal, it becomes, no, nagiging ano na sa inyo kasi rule mo yun sa sarili mo, no? No, we need to erase that from our minds. Hindi tayo nagdadasal dahil kailangan natin. No, rather, we pray because it is our only connection with God. Now, if we were to remove prayer, if we were to remove that from our lives, ano yung papalakas mo relationship na yun? It's not important, mga kapatid. No, we can't let busy, yes, we can't let work or school be a hindrance to that. Na kung totoong busy nga talaga. So yun, mga kapatid, no, we need to understand the difference. At kung ano ba talaga ka-importante yun. Ano mga kapatid, a prayer doesn't last 3 hours. It's not 6 hours. So a prayer could only last 10 minutes, 20 minutes. Hindi naman sasakupin niya ng buong araw, no? At ano ba naman yung you thank God for the morning that you have? Nagising ka. Doon pala, napaka-blessed mo. And how blessed it is to start your day with Christ. And to end your day with Christ. So lesson, mga kapatid, huwag tayo magdasal ng nakahiga. Kasi makakatulog talaga tayo. Now you respect that time with Christ. You sit up, hawakan mo yung Bible. Kung gusto mag-play kayo ng worship. Pero hindi nakakaantok kasi delikado. You sit down, gusto mo mag-pray ka ng worship song, mag-pray ka, and you pray with Christ. You pray to Christ. You have that talk with Him. Ilabas mo yung problema mo. Ilabas mo kung bakit ka masaya. And you build that connection with Christ. Sa paggising, sa pagtulog, basta masaya ka lang. Sabi natin ako yung dream job mo. Let's never forget to thank God. Because everything and anything that you have right now is a blessing from Christ. So it's always be thankful now. And remember to never give up. To remember to always pray, mga kapatid. Hindi lang yung mapagkakain tayo, hindi lang yung kapag may problema tayo, kung may emergency. God is not our emergency contact, mga kapatid. Hindi siya yung contact na nakalagay sa ID natin, people to contact in case of emergency. Okay. We build that connection with Christ. And I promise you, your relationship with Him will only grow hotter and hotter. Never forget. So, sa ngayon, if you understand the power of our prayer, as we always know,
Kailangan lang natin ng reminder. We always need a reminder. But we know. We already know. So that is our lesson. The importance of prayer and how powerful it is as a Christian. Sige, let's pray more about it. Yes, Father God, we thank you, Lord, for this lesson, this thought heart, Lord, that you have given us. Amen, Lord God, minsan nakalimutan namin magdasal. Most of the time, we become busy in our daily lives. But we understand, Lord, the importance and the power of prayer in our lives. How we should always talk to you, Father God. That connection with you, O Lord. Now that we know, now that you yung aniisip ko, Father God, you will build stronger connection with you, Father God. Unfaltering connection. Hindi basta-basta masisira ng mundo, Father God. That heartfelt relationship with you, that everyday prayer that we seek, O Father God, not only, O Lord, when we are in need, not only when we have problems, O Father God, but in our daily lives, you are involved, O Father God. That we show you, O Lord, how important you are in our lives. Lord, we thank you for all the answered prayer, O Father God. We thank you, O Father God, for the prayers that you have not given us because we know, O Father God, you have something much, much better in plan in our lives, O Father. And thank you, O Lord God, sa paglayo sa amin, O Lord, sa mga problema at sa mga hindi karapat-dapat na para sa amin, O Father God. We understand, O Lord, the prayers that we give unto you are only blessed sa lahat, O Father God, na kailangan namin. Basta, O Lord, we know that you answer our prayers when it benefits our lives, O Father God. For you are not here to harm us, O Father God, but to prosper our lives. And we trust in you, Father God. We believe in you, Father God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen.